Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan diyan habang pinapakinggan at sinusubaybayan ang aking mga kwento. Bago natin ipagpapatuloy ang aking kasaysayan, ay huwag kalimutang i-like, i-share, higit sa lahat i-subscribe ang aking channel, JSD All Around. Ang pinakatampok ng aking kwento ay hango sa totoo kong buhay, totoong kasaysayan na aking nararanasan noong ako'y nasa Afghanistan. Noong taon 2010 o 2010, nagpasya akong mangibang bayan. Kasagsagan ng hiring sa bansang Afghanistan. Alam kong delikado ang bansang Afghanistan, subalit wala akong magawa. Kailangan kong magibang bayan para patuloy kong matustusan ang mga pag-aaral ng aking mga anak, para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Alam ko napakahirap ang bansang Afghanistan, napakagulong bansa, kaya nakapagdesisyon akong ituloy ang aking plano sa kabila ng susuungin kong hirap at pangamba sa bansang Afghanistan. Sa madalit sabi, na kumpleto ko na ang mga requirements na kailanganin ko, at bago ako umalis, tinipon ko ang aking sambahayan. Nanalangin kami sa Ama na sana'y ako'y ingatan, at ingatan din ang aking sambahayan na aking iiwan dito sa Pilipinas. Ang destinasyon ko'y bansang Dubai, at pagdating sa bansang Dubai ay lilipad naman kami papuntang Afghanistan. Pagdating namin sa airport ng Afghanistan, sinalubong kami ng isang Pilipino, escorted by US Army, Amerikanong sundalo. Ang sinakyan naman namin ay isang Humvee, sasakyang pandigma ng sundalong Amerikano. Hindi pa kami nakakalayo sa airport nang biglang may sumabog. Ang lakas ng pagsabog, yun pala'y isang car bomb. Mabuti na lang nakalayo na kami. Tuloy-tuloy naming nilakbay o binaybay ang kalsadang mula airport papuntang kampo ng mga sundalong Amerikano. At habang binabaybay namin ang kalsada sakay ng Humvee, marami akong nakikitang mga tao, armadong mga tao. Hawak ay AK-47. May mga naka-uniform, subalit ang karamihan ay walang uniforme. Kaya tinatanong ko ang aking sarili, ito na ang Afghanistan, ang magulong lugar, ang magulong bansang Afghanistan. Kaya lihim akong natatakot, subalit hindi ako nagpapahalata sa aking mga kasama. Subalit nung tingnan ko ang tatlo kong kasama, tila nanginginig na sila dahil hindi naman sila sanay sa ganitong mga pangyayari. Narating naming mapayapa ang unang kampong aming didestinuhan, ang Camp Siang. Doon kami magtratrabaho bilang construction worker. Ang pinakatrabaho namin ay expansion ng kampo. Palalakihin ang kampo at kami ang gagawa. 2 taong kontrata, subalit wala pa akong 1 linggo. Ako'y inip na at takot na. Sa unang gabi, 2 gabi, 3 gabi, 4 na gabi, 5 gabi ko
sa Camp Siang, kinimbal kami ng malakas na tunog na tila umaalingaw-ngaw sa buong kampo. Sabay salita, "This is not a drill. This is not a drill. All personnel going to bunker. All personnel going to bunker." Pagkadinig namin ng mga ganong pananalita ng Amerikano, dali-dali kaming lumabas sa aming mga barracks. Papunta kami sa mga bunker. Ang hirap pa sapagkat walang ilaw. Bawal kasi mag-ilaw. Ipinagbabawal kasi ng mga sundalong Amerikano ang liwanag kapag kagabi, para daw hindi makita ng mga kalaban kung saan naroon ang kampo. Kaya nang marinig ng mga workers ang katagang "all personnel going to bunker", sabay-sabay kaming naglabasan sa aming mga barracks at hindi namin maiwasang magkauntugan sapagkat napakadilim ng aming dinadaanan. Diretso namin kakapa-kapa lang kami papunta sa mga bunker, at pagdating namin sa bunker, bigla kaming nagulat sapagkat halos mapuno na ang bunker. Naroon na pala, nauna na ang mga sundalo sa amin. Mamaya-maya sigaw ng isang opiser ng sundalo, "Head count." Nag-head count kami, bumilang kami para matiyak kung kumpleto ang lahat at walang naligaw. Ilang oras din kami sa bunker, subalit hindi kami lubusang nakakapasok sa loob ng bunker sapagkat puno na ito ng mga sundalong Amerikano. Halos nasa bunganga na lang kami. Patuloy kaming naghihintay. Lumipas ang ilang sandali nang matiyak na wala ng bumbang babagsak, ay may narinig naman kami ng malakas na salita. "The threat is clear. All personnel go back to barracks. All personnel go back to barracks." Nang kami makabalik sa aming barracks, halos wala nang natutulog. Lahat nangangamba. Makakabalik pa kaya tayo ng buhay sa Pilipinas? Makikita pa kaya natin ang ating pamilya? Kinabukasan, lahat kami puyat. Subalit wala kaming magagawa. Patuloy kaming gagawa ang pinakatrabaho namin alas 6 ng umaga at matapos ng alas 6 ng gabi. Pagkatapos ng maghapon naming paggawa, pauwi na kami ng kampo. Nang makalapit kami sa aming kampo, bumagsak ang isang malaking bomba. Mabuti na lang medyo may kalayuan pa sa amin at hindi ito tumama sa aming mga barracks. Salamat naman. Lumipas ang mga buwan, sumapit ang matinding taglamig sapagkat ang bansang Afghanistan ay may snow, umuulan ng yelo. Sabi ng mga Pilipinong nauna doon, kapag sumapit ang taglamig, napakahirap gumalaw. Tila baga pinipit-pit ng martilyo ang kuko ng ating mga daliri dahil napakalamig, sobrang lamig ng panahon. Yan ang kwento ng mga kasama naming Pilipino na nauna na doon. Lihim naman akong natutuwa sapagkat sa buong buhay ko hindi pa ako nakakakita ng snow, kaya tuwang-tuwa ako. Kinabukasan, umulan na nga ng snow. Lahat kaming bago lumabas ng barracks at doon nagtampisaw, naglalaro sa snow. Tila baga kami mga bata na naglalaro sa ulan. Hindi namin nararamdaman ang lamig sapagkat ito'y snow pa lamang. Kumapal ng kumapal ang snow sa kalsada. Halos ang buong disyerto mapuno na ng mga snow at umabot na sa aming baywang ang kapal, ang lalim ng snow. Kaya nagdeklara ang army officer, walang pasok sa construction.
lahat ng tao ay maglilinis ng yelo o snow sa bubungan ng mga barracks. Ilang gabi na rin ang lumipas, walang ni isang bumbang o rocket na naligaw sa aming kampo. Kaya pala walang mga incoming rocket, sapagkat ang mga kalaban ng mga sundalong Amerikano ay nakatago lamang sa mga kuweba dahil sa nilalamig din ito. Yan ang kwento ng isang sundalong aming nakakausap. Lihim akong natutuwa sa aking narinig. Mas okay pala o mas mabuti pala kapag taglamig para walang incoming rocket na aming mararanasan. Natapos na namin ang expansion camp na ginagawa namin at kinabukasan ililipat na naman kami sa ibang kampo. Dahil sa sipag ko at bilis ng paggawa, nakikita ng isang general manager na pwede akong magiging foreman, kaya itinaas nila ang aking posisyon. Mula sa isang simpleng karpentero ay ginawa nila akong foreman at tinanong nila ako, pinapipili kung sino ang aking makakasama sa paglipat sa ibang kampo. 10 tao ang pwede kong dalhin. Isa-isa kong pinili ang mga kilala kong masisipag na Pilipino upang sila ang magiging kasama ko sa paglipat sa ibang kampo. Dinala kami sa Camp Bagram. Ang Camp Bagram ang pinakamalaking kampo ng mga Amerikano sa Afghanistan. Pagdating namin sa Camp Bagram, nagtataka ako bakit dito kami dinala. Tila baga wala na kaming gagawin sapagkat buong-buo na ang kampo, lahat nasa ayos na. Kaya pala kami dinala sa Bagram dahil doon kami magmumula. Naroon kasi sa Camp Bagram ang pinakamalaking airport. Kinabukasan, sinundo na naman kami ng Humvee sapagkat pupunta na kami ng airport at lilipad kami papuntang Kandahar. Kaya inihahanda namin ng aking mga kasama ang kagamitang pang-construction. Marami-rami din ang aming mga dalang kagamitan. Kaya pagdating namin sa airport, kailangan ang sakyan namin ay isang Chinook. Ang Chinook ay isang helicopter na 2 ang ilisi. Pagdating namin sa airport, 2 grupo ang dumating. Isa sa amin at isa ang grupo ng mga Indiano. Naunang dumating ang grupo ng mga banyagang Indiano, kaya sila ang unang sumakay sa Chinook. Sumakay na ang mga Indiano sa Chinook o helicopter. Kitang-kita naming mga Pilipino ang paglipad ng Chinook sakay ng mga Indiano. Mamaya-maya pagdating sa unahan, sumabog ang isang Chinook. Hindi pa nakakataas ang Chinook ay bumagsak na. Hindi na namin inalam ang dahilan kung bakit bumagsak ang Chinook. Tila baga ibon na bumagsak sa lupa, subalit napakalakas ng pagsabog. Minanduan kami ng mga sundalo na bumalik na uli sa aming kampo. Pinasakay kami sa isang Humvee at habang nakasakay kami sa isang Humvee, nag-iisip kami, salamat naman at hindi tayo ang naunang sumakay, sapagkat kung tayo ang nauna, tiyak ang ating kapahamakan. Kinabukasan, sinundo na naman kami papuntang airport. Sa C-130 na kami pinasakay sapagkat delikado ang Chinook. Mababa lang ang Chinook, mababa lang ang kanyang lipad, kayang abutin ng isang rocket. Ang C-130 napakatayo ng lipad, kaya dinala kami ng C-130 sa Camp Kandahar
ang pinakalumang kampo ng sundalong Amerikano, Camp Kandahar. Pagdating namin sa Camp Kandahar ay natulog lang kami ng isang gabi. Mamaya-maya sinundo na naman kami ng isang Humvee papuntang airport, at ang sasakyan naman namin ay isang Black Hawk. Papunta naman kami ng Camp Dwyer. Ang Camp Dwyer ay basal na kampo. Ang ibig sabihin na basal na kampo ay wala pa talagang kampo, kundi puro pansamantalang tent lamang ang naroon. Ang Camp Dwyer ang pinakamalayong kampo na nadestinuhan ko, sapagkat ang Camp Dwyer ay malapit na sa boundary ng Pakistan. Pagdating namin sa airport, sinundo na naman kami ng Humvee papunta doon sa lugar na kung saan itatayo namin ang kampo. May nakatayo ng barracks, subalit ko konti pa lang. Doon muna kami pansamantalang natulog. Nabukasan, naghanda na kami sapagkat magtatrabaho na kami. Habang kami naglalakad, kitang-kita namin ang tila makapal na usok. Sunstorm na pala yan. Yan pala ang sinasabi nilang sunstorm. Napakatindi ng sunstorm o alikabok. Sobrang kapal ng alikabok. Hindi na kami magkikitaan. Subalit wala kaming magawa kundi patuloy na maglakad. Mamaya-maya nagradyo na ang aking supervisor. Kailangan daw kaming maghawakan bilang safety namin para hindi maligaw ang bawat isa. Nag-umpisa na kaming maghawakan papuntang aming trabaho, sapagkat pagka ikaw ay nakabitaw sa bawat isa sa amin, delikado, baka ikay matangay ng malakas na hangin. Napakahirap ng aming mga nararanasan kapag may sunstorm, sapagkat napakasakit sa aming balat kapag tumama ang hangin may kasamang buhangin. Mabuti na lang ang bawat isa sa amin ay may salamin sa mata bilang proteksyon ng aming mga mata, at ang aming mga katawan may body protector na dala-dala. Dala namin ay mga body protector namin ay nasa 15 kilos, at ang aming hard hat naman o helmet sa aming ulo tumitimbang ito ng 8 hanggang 10 kilo. At ang aming mga safety shoes ay may bakal. Makatapak man kami ng bomba, hindi kami basta-basta tutumba, at matamaan man kami ng mga sniper ay hindi kami basta-basta mamamatay. Yan ang sinusunod naming safety procedure bilang kasiguruan ng aming mga buhay. Kaya naman nang hampasin kami ng malakas na hangin, sunstorm kung tawagin, ay hindi kami natutumba. Naghawak-hawak lang kami ng aming mga kamay. Hindi kami nabubuwag dahil sa bigat ng aming katawan bilang safety ng aming mga sarili. Narating na namin ang lugar kung saan kami gagawa ng kampo. Mahirap man ang aming pakiramdam, sapagkat sa bigat ng aming dinadala, wala kaming magagawa kundi patuloy na gumawa, patuloy na magtrabaho. Dumating na ang oras ng tanghali. Ready na kaming kumain. May dala-dala kaming pagkain. Subalit, paano kami kakain? Napakatindi ng alikabok. Balit di pwedeng hindi ka kakain. Manghihina ka, mawawala ang iyong lakas. Kaya kahit makakain ng mga buhangin, kumain pa rin kami. Wag lang kaming magutom. Habang ginunguya-nguya namin ang aming pagkain, nararamdaman, nalalasahan din namin ang buhangin na dala ng hangin, dala ng sunstorm. Kaya lihim kong kinakausap ang aking sarili,
Hindi lang pala kalaban ng mga sundalong Amerikano ang aming dapat nakatatakutan o magiging problema, kundi magiging problema din namin ang panahon sa bansang Afghanistan. Sumapit na ang alas 6 ng hapon, hudyat na ng pag-uuwian namin. Subalit patuloy pa rin ang sandstorm. Sinasalubong kami ng malakas na hanging may dala ng buhangin. Hanggang sa kami makarating sa aming barracks, kitang-kita namin ang aming barracks punong-puno ng buhangin. Pagpasok namin sa aming barracks, damit namin na nakasampay, puno na ng buhangin. Lahat ng bagay na nasa loob ng barracks, puro buhangin na. Lumipas ang mga ilang buwan, natapos na namin ang kampo. Bigla may tumawag sa akin sa aking radio. Carpenter 1, Carpenter 1, do you read me? Carpenter 1, Carpenter 1, do you read me? Yes, Construction 1. Please report immediately in my office. Nakausap ko na ang aking supervisor. Ang sabi niya sa akin, mamayang gabi, babalik na kayo sa Camp Bagram. Subalit sa 10 mong mga tao, ay 8 lang ang iyong makakasama. Ang 2 tao mo maiiwan dahil sila ang gawing maintenance dito sa inyong mga ginagawang kampo. Dating ko daw sa Bagram, naroon ang aking mga bagong tao, bagong hire na mga tao na nagla sa iba't ibang bansa. Ang mabalitaan ng mga tauhan ko na sa pagbalik sa Camp Bagram ay hindi lahat makakasama. Nilapitan ako ng 10 tauhan ko, nakikiusap na wag silang maiwan. Ko naman sa kanila, ang order ay nasa taas, wala sa akin. Kaya anong magagawa ko? Talagang may 2 maiiwan. Ipinasya ko sa pagkakataong yaon na 2 maiiwan, si Ismail at saka si Ipe. Subalit halos lumuhod na si Ismail sa aking harapan, umiiyak, nakikiusap na wag siyang maiwan. Naaawa ako kay Mael, kaya pinuntahan ko ang aking supervisor. Ako naman ang nakikiusap. Nagsusumamo sa aking supervisor na lahat ng tao ko ay aking dadalhin. Kabisado ko na ang galaw ng aking mga tauhan. Kapag sinabing tapusin ang trabaho, tinatapos nila. Ang supervisor ko naman ang nakikiusap sa general manager na sana'y lahat ng tao ko'y maisama ko pagbalik sa Bagram. Ang sabi ng general manager, no problem, lahat maisasama sila. Kaya tuwang-tuwa naman si Mael at Epe, muli kong makakasama sa mga trabaho. Dumating na kami sa Bagram, napakalaking trabaho ang aming gagawin. Sa bawat project na aming ginagawa, mabilis namin itong natapos. Kaya tuwang-tuwa sa amin ang mga sundalong Amerikano. May pagkakataon pa sa isang kampo, habang ginagawa namin ang kampo, naghihintay ang isang batalyong Jordanian military. Bilib na bilib sila sa pagkilos paggawa ng mga Pilipino na sa loob ng 2 taong ipinamamalagi namin sa Afghanistan. Marami kaming mga nagawang kampo ng mga military. Hanggang sa sumapit na ang panahong ako'y uuwi na. Finish contract na. Muling nakiusap sa akin ang general manager na sana'y ako'y babalik. Bibigyan nila ako ng return ticket. Sabi ko naman, hanggang dito na lamang ako. Tinapos ko lang ang aking kontrata sapagkat ako'y uuwi na at hindi na babalik. Dumating na ang araw
ng aking pinakaaantay, ang araw ng aking pag-uwi sa Pilipinas. Papunta na kami ng airport Bagram. Mula sa Bagram, dadalhin kami ng eroplano papuntang Dubai. At pagdating namin sa Dubai, diretso na kami papuntang Pilipinas. Habang kami nakasakay sa eroplano, tinitingnan ko ang mga kasama kong Pilipino na kasabay kong pag-uwi kasama ng 10 tauhan ko. Lahat sila masaya, masayang nakangiti na tila baga sabik na makita ang kanilang pamilya. Ganun din naman ako. Yan ang hindi ko makakalimutang kasiyahan sa sobrang saya at sabik na aking nararamdaman. Ay halos ayaw ko nang matulog sa eroplano sapagkat medyo mahaba-haba pa rin ang biyahe. Mahaba-haba pa rin mga oras ang lalakbayin o liliparin sa himpapawid ng eroplano aking sinasakyan. Ang gustong-gusto ko ay makarating na sa bayan ng Pilipinas na aking pinagmulan. Dito natatapos ang aking kwento, ang tunay na karanasan ko sa bansang Afghanistan. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento. At huwag sanang kalimutang i-like, i-share at higit sa lahat i-subscribe ang aking channel. Jesty all around.